Naniniwala mga kapatid si retired Justice Associate Carpio na posibleng unang hakbang daw mga kapatid sa pagtatayo ng naval at air asset o air base ang pagdeklara ng China ng nature reserve sa Bajo de Masinloc. Meaning mga kapatid, yung pagdedeklara daw mga tol ng China na magtatayo sila ng nature reserve sa Bajo de Masinloc. Ito na yung unang hakbang nila sa plano nila mga tol na magtayo ng naval at air base dito sa may Bajo de Masinloc. Sobrang lapit na niyan mga tol sa Pilipinas kaya talagang threat yan. Piruin mo, eto Pilipinas tapos onting-onti na lang meron China base, merong military base. Mga tol, napakadelikado nun. Kaya hindi talaga dapat payagan yan ng Pilipinas since na yun naman ay nasa loob ng ating exclusive economic zone. Tatandaan natin yan mga tol. Ito, panoorin natin tong balitang to mula rito sa UNTV News bago natin to simulan. Siyempre, wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Naniniwala si retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na ang deklarasyon ng China na gawing nature reserve ang Scarborough Shoal o Panatag Shoal na mas kilala bilang Bajo de Masinloc ay unang hakbang para tuluyang gawing base militar ang lugar. Tatandaan nyo mga tol, kailangan nating tutulan yan. Hindi pwedeng hahayaan natin na magawa nila yung kanilang mga plano. Kung gaano kaigting mga tol yung pagtutol o pagprotesta ng mga Pilipino laban sa mga korap, laban sa mga magnanakaw dito sa ating bayan, wag nating kakalimutan to. Baka kasi makuha na ng atensyon itong mga buhayang to, yung atensyon mga tol ng mga Pilipino at mapabayaan na nila yung usaping to. Diba? Kasi kung naaalala ninyo nitong nakaraan lang, diba may parap-rap challenge pa nga na atin ito diba? Teritoryo natin to Pero tingnan mo ngayon, biglang nag-switch yung atensyon ng taong bayan mga tol tungkol sa mga rally, protesta laban sa mga magnanakaw. Mahalaga yun. Importante yun mga tol. Pero, syempre wag nating kakalimutan, meron pa tayong isang ipinaglalaban mga tol. Kailangan nating protektahan ang ating teritoryo. Diba? Umaalma na militar, umaalma na mga kapatid ang ating bansa. Pero syempre, kailangan bigyan ng pansin ito ng mamamayang Pilipino. Kailangan nating magkaisa laban dito mga tol. Imagine mo, sabi ko nga kanina, eto Pilipinas, sa gilid lang merong military base ng China. Naku po. Ayon kay Carpio, hindi ito unang beses na ginamit ng China ang isyu ng kalikasan bilang palusot para sa mas malawak nilang layunin. Ayon kay Carpio, hindi ito unang beses na ginamit ng China ang isyu ng kalikasan bilang palusot para sa mas malawak na layunin. Noong 1987, nagpatayo ang China ng umano'y radar weather station sa Fiery Cross Reef. Yung weather station na kunya-kunyari yan, eto na siya ngayon. Ganito nakalaki. Sa ilalim ng UNESCO project. Pero kalaunan ay naging isa ito sa pinakamalaking air at naval base ng China. Diba? Kitams mga tol? Noong 1995 naman, nagtayo ang China ng umano'y silungan ng mga mangingisda sa Mischief Reef. Shelter. Na ngayon ay isa na ring malaking base militar. Diba, napakasinungaling nitong mga to kaya hindi tayo dapat maniwala dyan. Sasabihin nila nature reserve, boy bumenta na yan, nakagawa na kayo ng island ninyo. Hindi na yan uubra ngayon. Nature reserve kunwari, tapos sa susunod yan na yung isa sa magiging pinakamalaki pa na artificial island nila na military base na. Sa kasalukuyan, muli na namang iginiit ng China ang pagtatayo ng nature reserve sa Scarborough Shoal. Ngunit babala ni Carpio, maaari itong maging daan upang makapaglagay sila ng istruktura na kalaunan ay gawing naval at air base. Tama. Katulad ng ginawa nila sa Fiery Cross at Mischief Reef. So this is really a precursor of China's grand plan to put up an air and naval base on Scarborough Shoal because that was their original plan. Again mga tol, hindi tayo against doon sa China o doon sa bansa nila o doon sa mga mamamayan, no? Hindi yun ang kalaban mga tol kundi yung gobyerno na nagsasagawa ng mga ganitong mga lulupig, pananakop mga tol. Yun ang problema. Remember they were about to send dredgers way back during the end of the term of towards the end of the term of President Obama. China sent dredgers
going to Scarborough Shoal to start their island building there, and Obama said, no, you cannot do that. There will be severe consequences. So the dredges were sent back by China. Dagdag pa ni Carpio, kung matuloy ang plano, Pero mo, ginawa na pala nila dati yon, no? Balikan natin yung sinabi, mga tol, China sent dredgers going to Scarborough Shoal to start their island building there, and Obama said, no, you... O, diba? Panahon pa lang ni Obama, gusto na nilang magsagawa, mga tol, ng island dito sa Scarborough Shoal, mga tol, sa may Bajo de Masinloc. Nagpadala na sila ng mga dredgers, pero pinigil sila ni Obama. Cannot do that. There will be severe consequences. So the dredgers were sent back by China. Diba? Inalis nila. Takot sila sa Amerika Ni Carpio, kung matuloy ang plano, makukumpleto ng China ang tinatawag niyang military triangle, kasama ang Paracels at Spratlys na magbibigay sa kanila ng buong kontrol sa South China Sea. Yun ang plano nila, military triangle. Diba? 3 sulok Yun ang plano nila. Because right now, there is a hole on the northeast area, the Scarborough Shoal area. They don't have an air and naval base. Their fighter jets cannot operate in that area. Cruise missiles cannot be installed in that area. But once they put up an air and naval base on Scarborough Shoal, they will have a triangle of air and naval bases on the Paracels, the Spratlys, and Scarborough Shoal. So they have a full coverage of the South China Sea. They will totally control the South China Sea. Para naman sa security analyst na si Dr. Chan. So yun ang pinaplano nila. Una, sinisimulan muna nila sa magtatayo ng ganitong shelter, magtatayo ng ganito daw kunyari. Later on, biglang magugulat ka na lang, isa na siyang malaking naval base, military base. So paulit-ulit na ginagawa ng China yon. At ngayon, eto na ang target nila, tayuan na rin itong Bajo de Masinloc. So dati pa pala nila gustong tayuan yan, panahon pa ni Obama. Pinigil lang sila. Diba? At ngayon, eto na naman, tinatry pa rin nila para nga magbuo na yung kanilang triangle. Chester Cabalsa, konektado ang pinakahuling insidente ng panghaharas ng China sa Scarborough nitong Martes sa plano nito na magtayo ng istruktura sa Scarborough o Panatag Shoal. Kaya dadaanin nila sa pamumuwersa upang binabraso na nila tayo, mga tol. ang ipatupad ang kanilang sariling batas at igiit na kanila ang shoal. Huwag ninyo subukan ng Pilipinas. Huwag ninyo, malakas kayo, marami kayo, pero pinagbibigyan lang kayo. Kahit malinaw na sinasabi sa 2016 arbitral ruling na ito ay bahagi ng Pilipinas. Yes, definitely. No? Dahil gusto nga nilang i-impose yung kanilang bagong domestic law, gusto nilang gawing protected area yung Panatag Shoal natin, definitely mambabraso sila yan para ipaalam sa Pilipinas na sa kanila yung lugar na yun. Pero syempre hindi tayo magpapatinag sa kanila dahil unang-una yung 2016 Arbitral Award, sinasabi na pag-aari talaga ng Pilipinas yung Scarborough Shoal o yung Panatag Shoal. Ani Carpio, may mga opsyon naman ng Pilipinas para kontrahin ng China sa kanilang plano, gaya ng patuloy na pagpapalakas ng alyansa sa mga bansang may kahalintulad na pananaw. Tama. Matagal na rin At saka may kahalintulad o may kasing lakas na puwersa. Kasi mga tol, puwersa ginagamit sa atin ng China. Hindi natin sila pwedeng pakiusapan lang, mga tol. Hindi gano'n ang hindi gano'n ang lengguwahe nila. Nitong itinutulak sa pamahalaan ang pagkakaroon ng Unified Historical Legal Basis para sa mas matibay na batayan ng Pilipinas sa pag-claim sa mga bahura sa West Philippine Sea. There are many options. We can strengthen our alliances with the U.S. and other like-minded states. Let them sail there on freedom of navigation and overflight. And then second, we have to come out with a unified historical and legal basis why we have sovereignty over Scarborough Shoal and the Calayan Island Group. Napaka-importante ito. This is sovereignty over Scarborough Shoal, but we have not come out with a definite historical and legal basis. We have forgotten there was a second treaty. That's why I've been asking
the DFA, the Department of Education, National Security Advisor, let's sit down and decide what is the historical and legal basis for our claim of sovereignty over Scarborough Shoal and the Spratlys, because iba-ibang storya natin. Ryan Lacanlale. Alright mga kapatid, ayan na nga sinabi ni retired Associate Justice Antonio Carpio na etong dineklara ng China na pagtatayo ng nature reserve is parang inuulit lang nila yung ginawa nila dati. Na kunyari ganito lang itatayo, kunyari ganyan lang, pero biglang isang malaking military base na pala mga tol yung gagawin nila. So ganun din ang pinaplano nila dito sa may Bajo de Masinloc. Sasabihin lang nilang nature reserve. Pero biglang ang itinatayo na pala nila diyan is isang military, naval and air base. 'Di ba? Napakalapit lang niyan sa Pilipinas mga tol. Kaya dapat nga ay magkaisa ang sambayan ng Pilipino. Suportahan natin ang ating militar, ang ating pamahalaan mga tol, laban at kontra dito sa balak ng China ng gawin sa loob ng ating exclusive economic zone mga tol. Huwag nating tatantanan yan mga tol. Tandaan ninyo mga kapatid, ito'y para din sa kinabukasan ng ating mga susunod na henerasyon, mga anak, mga apo, 'di ba? Kung yung ibang mga tao na ikipaglaban sila sa mga kurakot para daw sa bayan, eto para sa bayan din to eh. 'Di ba? Wala kang ang kurakot, sinakop ka naman ng ibang bansa, 'di ba? Anyway, kung ikaw ay isang Pilipino, ano ang iyong masasabi diyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.